Kapag may nakita kayong ganarin ako ay kunin ninyo. Yun ay kung gusto ninyo. Yun, magandang buhay na naman sa inyo mga kaibigan. Welcome back sa ating munting channel. Sa video ng ito isa na namang mutya ang mag-uusapan natin. Ara yung tinatawag na mutya ng langgam. So kapag kayo nakakita ng ganarin na pinagtutulungang buhatin ng mga langgam, ay kunin ninyo. Subalit ibalik nyo kung iyan ay hindi bato, ano. So iyan ay masasabing mutya kapag iyan ay naging bato. So kung ang binubuhat ng mga langgam na ganyan bato, ay kunin ninyo. Iyan ang tinatawag na mutya ng langgam. So ang mutya ng langgam ay isa sa napakamahal na mutya. Umaabot yan ng kalahating milyon pataas. Depende sa kolektor ng mutya. So kung sa ibang mamamayan yan hindi pinapansin, sa mga kolektor ng mutya yan pinapansin at may halaga yan sa kanila. Pinapahalagahan talaga nila at kaya nilang magbayad ng napakalaking halaga makuha lang ang ganyang klase ng mutya. So ayun nga, kapag nakita ninyo na mayroong pinagtutulungang buhatin ang mga langgam na katulad nito, tingnan ninyo kung yan ay bato, ano. Kung yan ay hindi pa bato, isaulin nyo o ibalik nyo sa kanila at hayaan nyong buhatin at dalhin nila sa kanilang kaharian o kanilang palasyo, ano, na matatawag. Sapagkat sa kanilang kaharian mayroong reyna at mayroong hari at mayroong mga manggagawa. So saan naman maganda ang mutya ng mga langgam kapag ikaw ay nakakuha, ano? So yan ay maganda na dala-dala sa negosyo. Kahit na anong ori ng paninda mo, maganda iyan na dala-dalahin o ilagay sa iyong wallet o ikwintas, gawin mong pendant ng iyong kwintas. Iyan ay akit ng positibong enerhiya at magdadala sa iyo ng magandang benta. Magaling din iyan na panghalina o lalakas ang iyong karisma sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ganon din kung dadalhin mo iyan sa dagat o sa karagatan. Kung ikaw manghuhuli ng isda, nako maganda iyan sapagkat dadami o makakahuli ka ng marami at hindi ka uuwing luhaan na lugi pa sa konsumo kapag ikaw pumunta sa karagatan o sa laot. So ang mutya ng langgam maganda sa negosyo, sa trabaho at panghalina ng mga taong nasa paligid mo. Subalit bibihira ang makikita nyo na mutya ng langgam na legit. So mag-ingat kayo sa mga binibenta sa online, ano. So mas maganda kung kayo mismo ang makakuha at makakita na iyan talagang buhat-buhat ng mga langgam. O kung hindi man nila buhat-buhat, makikita ninyo iyan kapag kayo nakawasak ng kaharian ng mga langgam. Minsan nasa puno sila, sa ibabaw ng mga puno, sa mga dahon-dahon. So sila gumagawa ng kaharian nila ron o gumagawa sila ng pugad o bahay doon. At kung yan may mutya, makikita nyo yan sa kanilang bahay. Ganon din kung minsan nasa ilalim yan ng lupa. Kapag naghukay kayo at may nakita kayong gayaan na maliit, so dapat hindi naman kalakihan, ano, sapagkat kung iyan kalakihan at imposibleng mabuhat ng langgam, imposibleng matatawag na mutya iyan ng langgam. So kung iyan ay mutya ng langgam, pagka paklas ninyo ng kanilang bahay o tahanan, uunahin nilang buhatin iyan sapagkat sa kanila mahalaga iyan. Subalit bibihira o kukunti ang nakakakuha niyan, ano. Kung makita ka niyan, ako kunin mo sapagkat napakaswerte mo. So sa mga nanonood, kung may tatanong nyo kung mutya ga aring nakikita ko, ano, ari hindi mutya, ano, sapagkat ari hindi pa naging bato. So kinuha ko ito kanina at pagkakuha ko sa kanila hindi pa bato, sinaoli ko, pinali ko sa kanila at yan ay dadalhin nila sa kanilang bahay. So ayun nga ang bisa ng mutya ng langgam kapag kayo nakakuha. Yun, hanggang sa muli, good luck, God bless at ingat ho kayo palagi.